Ang Dragon Ball na creation ni Akira Toriyama ay kilala sa buong mundo bilang pinaka-successful na manga series sa kasaysayan at hanggang sa ngayon ay nananatiling bahagi ng pop culture ng ilang henerasyon. Noong 1984, tinapos ni Akira Toriyama ang kanyang pinakamatagumpay na nilikha noong panahon na iyon na Dr. Slump. Noong 1983, batid na ni Toriyama na malapit na niyang tapusin ang manga series na Dr. Slump. Ngunit, sabi sa kanya ng boss niya na maaari niya lang tapusin ang Dr. Slump kung meron na siyang nakahandang papalit sa loob ng 3 buwan. At habang tuloy pa ang publication ng nooy patapos na Dr. Slump, agad nag-isip si Toriyama ng panibagong konsepto. At dahil dyan ay madalas silang magkaroon ng pagpupulong ng kanilang editor na si Kazuhiko Torishima. Mahilig si Akira Toriyamang manood ng mga martial arts na pelikula, lalong-lalo na yung Drunken Master ni Jackie Chan. Iminungkahi ito ni Toriyama sa kanilang editor na si Kazuhiko Torishima na siyang may sabi sa kanya na subukan ng isang kung fu action na manga. Nagmatigas si Akira Toriyama at sinabi niya na hindi porke mahilig siya sa mga martial arts na pelikula ay gusto na niyang i-drawing ito, at dahil dyan ay pinilit ni Torishima na gawin ni Toriyama ang isang kung fu action na manga kahit pa ayaw ni Akira Toriyama dahil mas gusto niya ang mga comedy na manga. Kalaunan ay ginawa din ni Toriyama, yun nga lang ay hindi agad siya makaisip ng buo na konsepto. At dahil dyan ay gumawa muna siya ng parang prototype na Dragon Ball na pinamagatan niyang Dragon Boy. May 2 bahagi lang ang Dragon Boy pero ginamit niya ang success ng Dragon Boy para maging template sa susunod niyang serialized na creation. Ang Dragon Boy ay tungkol sa isang batang martial artist na si Tang Tong na naglalakbay para iligtas ang isang prinsesa at ibalik sa Flower Country. Binigyan si Tang Tong ng Dragon Ball na nakapagpapalabas ng isang maliit na dragon. Pamilyar ba? Noon din taon na iyon ay nag-publish naman si Toriyama ng manga na pinamagatan niyang Adventures of Tong Fu. Dito naman ay ginamit niya ang mga konsepto ng capsules. Pamilyar na naman ba? At lahat ng mga konsepto na yan mula sa mga sinubukan niyang manga ay ginamit niya nung binuo na ni Toriyama ang Dragon Ball. Iminungkahi kay Toriyama na dapat ay kabaliktaran ng Dr. Slump ang konsepto ng bagong manga na gagawin nila. Halimbawa na lang, kung sa Dr. Slump ang bida ay babae, dapat sa bagong manga ang magiging bida ay lalaki. At ang naging reference at inspiration ni Toriyama ay isang literary work sa Asia na pinamagatang Journey to the West. Ang Journey to the West ay tungkol sa isang Chinese folklore na tungkol kay Sun Wukong na isang monkey king na sumasakay sa isang lumilipad na ulap. Pamilyar na naman ba? Ngunit sa orihinal na ideya ni Toriyama ay masyado niyang literal na kinopya ang Journey to the West. Ginawa niyang literal na unggoy yung monkey king. Ngunit sabi ng kanilang editor na dapat ay maging relatable ang bida sa mga mambabasa. Kaya kung unggoy ang bida, paano makaka-relate ang mga mambabasa? Kaya binago ito ni Toriyama at ginawang isang batang lalaki ang Monkey King. At ang Chinese folklore na si Sun Wukong ang naging basihan sa pagkakabuo ng mga pangalang Son Goku. Ngunit parang ang plain daw ng karakter ni Goku at ikinumpara ni Toriyama si Goku sa isang karakter sa Dragon Boy na may pakpak. Kaya si Goku naman ay binigyan niya ng buntot. Kaya mula sa reference na Journey to the West, si Son Goku ay si Sun Wukong, si Bulma naman ay si Tripitaka, si Wulong ay si Zhu Baijing at si Yamcha ay si Xia Wujing. At noon ngang November 28, nag-debut ang Dragon Ball na manga at napasama sa Weekly Shonen Jump issue 51 noong 1984 at ang unang chapter ay pinamagatang Bulma and Son Goku. Nakapili sila ng mga voice actors para magboses sa mga karakter at noon ngang February 26, 1986 ay nagsimula na ang anime ng Dragon Ball habang ang manga ay nasa 63rd chapter na.
Ngunit, ang Dragon Ball ay hindi Dragon Ball kung wala ang iconic na Kamehameha o Kamehame Wave dito sa atin sa Pilipinas. Paliwanag ni Toriyama na gusto niyang gawa ng depiction ang konsepto ng chi na hindi nakikita ng mata para sa isang boy magazine. Marami siyang sinubukan na pose hanggang sa magawa niya ang pose na alam natin sa panahon ngayon, at ang Kamehameha naman ay reference kay King Kamehameha ng Hawaii. Umabot ang manga ng hanggang 519 chapters at ang anime naman ay umabot hanggang 1996 na agad namang nasundan ng Dragon Ball GT. Maliban sa anime ay nagkaroon din ng mga video games na hango sa Dragon Ball. At sino nga ba ang hindi makakalimot sa sobrang sablay na western adaptation ng Dragon Ball na Dragon Ball Evolution? Maliban sa all-time masterpiece ni Toriyama na Dragon Ball ay meron pa siyang ibang mga ginawa. Una sa lahat ay ang kanyang masterpiece bago pa man din ang Dragon Ball, ang Dr. Slump na pinablish mula 1980 hanggang 1985. Naging successful ang Dr. Slump sa Japan at nagkaroon din ng anime. Gumawa din ng mga one-shot o stand-alone na manga si Toriyama gaya ng Mr. Ho, Lady Red at Little Mamijiro. Gumawa rin ng character design si Toriyama para sa ilang magazine at mga games gaya ng Dragon Quest na nagsimula noong 1986. Nagkaroon din ng contribution si Toriyama para sa game na Chrono Trigger, isang role-playing game para sa Super Nintendo Entertainment System. May mga contribution si Toriyama sa mga karakter, monster, vehicle at environment design sa project na ito. Pagkatapos naman ng Dragon Ball Z ay lumabas ang Dragon Ball GT. Ngunit, hindi tulad ng mga naunang installment ng Dragon Ball. Hindi masyadong involved si Toriyama sa creation ng Dragon Ball GT. Si Toriyama ay gumawa lamang ng character design para dito. Noong early 2000s ay nag-focus si Toriyama sa paggawa ng mga manga gaya ng Kawa, Kajika at Sandland at nagpatuloy sa pagde-design para sa Dragon Quest. Mula sa mga manga na kalaunan ay naging anime. Nagkaroon din ng mga adaptation sa video games ang Dragon Ball, kagaya ng Dragon Ball Z Super Butoden na lumabas sa Super Nintendo Entertainment System. At sa pag-unlad ng teknolohiya ay nagkaroon din ng mga 3D game adaptation ang Dragon Ball, kagaya ng Dragon Ball Z Budokai at Budokai Tenkaichi na parehong lumabas sa PlayStation 2. Dragon Ball Z Xenoverse na lumabas sa PlayStation 3 at PlayStation 4 pati na rin sa Xbox 360 at Xbox One. Dragon Ball Fighter Z na lumabas din sa PlayStation 4, Xbox One at Nintendo Switch. Dragon Ball Raging Blast na lumabas sa PlayStation 3 at Xbox 360. Dragon Ball Origins na lumabas sa Nintendo DS. Dragon Ball Advance Adventure na lumabas sa Game Boy Advance. Dragon Ball Revenge of King Piccolo na lumabas sa Wii at Dragon Ball Z Kakarot na lumabas sa PlayStation 4 at Xbox One. Mula nang magtapos ang Dragon Ball GT noong 1997 ay wala nang balak pang buhayin ni Toriyama ang Dragon Ball. Ngunit nang lumabas ang Western live-action adaptation ng Dragon Ball na Dragon Ball Evolution ay lubhang hindi nagustuhan ni Toriyama ang pagkakagawa nito sa lahat ng aspeto. Ang script ay malayo sa totoong mundo ng Dragon Ball na alam natin. Nagbabala si Toriyama sa mga gumagawa ng pelikula at nagmungkahi ng mga pwedeng gawin, ngunit hindi sila nakinig at ang kinalabasan ng pelikula ay isang pelikula na napakalayo sa totoong Dragon Ball at talaga namang hindi mo matatawag na Dragon Ball. At noong 2011, binalitaan ni Kazuhiko Torishima na may bagong Dragon Ball film na ginagawa at sa pagkakataong ito ay hindi sa bansang Amerika kundi mismong sa Japan. At noong mabasa ni Toriyama ang script ay hindi na naman niya ito nagustuhan at inisip niya na marapat dapat ay palitan ito. At ito ang Dragon Ball Battle of Gods at muli ay parang binuhay ng 7 Dragon Ball si Toriyama
para makialam sa script at character design ng Dragon Ball Battle of Gods. At nasundan pa ito ng mga sumunod na installments gaya ng Dragon Ball Z Resurrection F na tungkol sa muling pagkabuhay ni Frieza para maghigante kay Goku at sa mga Z Fighters. Ang Dragon Ball Super na nagpatuloy mula sa pagkatalo ni Majin Buu at pagpapakilala ng mga bagong kontrabida kagaya nila Beerus at iba pa. Ang Dragon Ball Super Broly na isang pelikula na nagpasok kay Broly sa continuity ng Dragon Ball Super. Dragon Ball Heroes na isang promotional na anime na hango sa Dragon Ball video game na may parehas na pamagat. At ang Dragon Ball Super Superhero na pinalabas noong 2022 at noong March 1, 2024. Isang masamang balita ang gumulat, hindi lang sa mga Dragon Ball fans kundi sa buong mundo, na noong araw na iyon ay pumanaw si Akira Toriyama sa edad na 68 dahil sa acute subdural hematoma o pamumuo ng dugo sa utak. Ayon sa studio na pinagtatrabahuhan ni Toriyama na Birds Studio na ang kasalukuyang tinatrabaho ni Toriyama bago siya pumanaw ay character design para sa paparating na Dragon Ball Daima. Ang ilan sa mga kasamahan ni Toriyama sa industriya ay nagpahayag ng pagdadalamhati, kasama na ang mga mangaka ng iba pang mga manga at anime kagaya nila Eiichiro Oda na mangaka ng One Piece at si Masashi Kishimoto na mangaka ng Naruto. At dahil sa ang impluwensya ng Dragon Ball at ni Toriyama ay tumawid sa iba't ibang bansa at mga henerasyon. Pati sa iba't ibang bansa ay nagkaroon ng mga pagsasama bilang pagpapakita ng pagdadalamhati at pagpupugay sa legasiya na iniwan ni Akira Toriyama. Ang legasiya ni Akira Toriyama ay patuloy na maaalala ng maraming tao hanggang sa mga susunod na henerasyon. At masasabi nating malaki ang ating utang na loob kay Toriyama Sensei dahil naging masaya ang ating pagkabata ng dahil sa kanya. At hindi lingid sa ating kaalaman, maging ang mga creators ng iba pang mga anime at manga ay si Toriyama ang kanilang naging inspirasyon, kaya sila nangarap at nagtagumpay din sa kanilang mga pangarap na maging mangaka. At kung nagustuhan nyo ang video na to, maaaring mag-subscribe at i-click ang bell button para updated kayo sa mga susunod nating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!